Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng matatayog na punong kahoy at malalawak na bukirin, ay naninirahan si Daniel, isang 25 taong gulang na binata na kilala sa kanyang kasipagan at kabutihang loob. Isa siyang simpleng karpintero na namana ang maliit na paggawaan ng kanyang yumaong ama. Araw-araw ay maaga siyang gumigising upang gumawa ng mga mesa, upuan, kabinet, at iba pang kagamitang yari sa kahoy. Tahimik ang kanyang buhay, ngunit may isang sugat na hindi kailanman naghilom sa kanyang puso. 7 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang ina dahil sa isang malubhang karamdaman. Noon ay mahirap lamang sila at wala silang sapat na salapi upang maipagamot ito sa malaking ospital. Hanggang sa huling sandali ay hawak niya ang kamay ng kanyang ina habang pinapangako ang magiging mabuting tao siya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang tanong, paano kaya kung nagkaroon kami ng sapat na pera? Buhay pa kaya si inay? Dala-dala niya ang pagsisisi araw-araw. Hindi niya alam na malapit nang magbago ang kanyang kapalaran. Isang maulang hapon, dumating ang isang liham mula sa abogado ng kanyang lolo na matagal nang nawala sa kanilang buhay. Nakalagay sa liham na siya lamang ang natitirang tagapagmana ng lumang bahay ng kanyang lolo na matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng kabundukan. Bagaman wala siyang maalalang magandang alaala tungkol sa kanyang lolo, nagpasya siyang puntahan ang lumang bahay upang tingnan kung mayroon pa itong mapapakinabangan. Kinabukasan ay bumiyahe siya ng ilang oras hanggang marating ang lumang tahanan. Halos natatakpan na ito ng mga gumagapang na halaman. Kupas na ang pintura. Basag ang ilang bintana. Ang bubong ay halos bumigay na rin sa katandaan. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang binuksan ang pintuan. Isang makapal na alikabok ang sumalubong sa kanya. Naglibot siya sa bawat silid. May mga lumang larawan, mga aparador, mga libro, at iba't ibang antigong kagamitan. Habang nililinis niya ang ikalawang palapag, ay napansin niya ang isang maliit na pintuang nakatago sa likod ng malaking kabinet. Nagtaka siya. Hindi niya ito napansin kanina. Tinulak niya ang kabinet. Unti-unti itong gumalaw. Lumitaw ang makipot na pintuan. Nang buksan niya iyon, ay bumungad ang isang maliit na silid na tila matagal nang walang nakakapasok. Sa gitna ng silid ay may isang mesa. Sa ibabaw nito ay naroon ang isang napakagandang lumang orasan. Gawa ito sa makintab na kahoy. May mga ukit ng mga bituin, buwan, at kakaibang simbolo sa paligid. Bagaman halatang napakatanda na nito, tila hindi ito nasira ng panahon. Kumikislap pa rin ang salamin nito. Lumapit si Daniel. May maliit na papel na nakapatong sa tabi ng orasan. Nakasulat dito, ang oras ay hindi laruan. Ang bawat pagbabalik sa nakaraan ay may kapalit. Napangiti lamang siya. Inisip niyang isa lamang itong kwento ng kanyang lolo. Hinawakan niya ang orasan. Napansin niyang hindi ito gumagana. Huminto ang mga kamay nito sa 12:00. Sinubukan niyang paikutin ang maliit na susian sa likuran. Biglang nagsimulang tumunog ang mekanismo. Unti-unting gumalaw ang mga kamay ng orasan. Kasabay noon ay tila umikot ang buong silid. Lumakas ang hangin. Nanginginig ang sahig. Napapikit siya. Pagmulat niya ng mga mata ay wala na siya sa lumang bahay. Nasa gitna siya ng lumang palengke. Napatingin siya sa paligid. Mga lumang kariton. Mga taong nakasuot ng mga kasuotang uso maraming taon na ang nakalipas. Mga tindahang matagal nang nagsara sa kasalukuyan. Hindi siya makapaniwala. Bigla niyang nakita ang isang batang lalaki. Napahinto siya. Sarili niya iyon. 10 taong gulang pa lamang. Kasama nito ang kanyang ina. Masaya itong tumatawa habang namimili ng gulay. Nanlaki ang kanyang mga mata.
Hindi siya makahinga. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Naroon ang kanyang ina. Buhay. Masaya. Malusog. Luha ang kusang pumatak sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahang muli niyang makikita ang mukha ng kanyang ina. Sa sandaling iyon ay naunawaan niyang hindi ordinaryong orasan ang kanyang natagpuan. Isa itong mahiwagang kasangkapan na kayang ibalik ang isang tao sa nakaraan. Hindi makaalis si Daniel sa kanyang kinatatayuan. Parang panaginip ang lahat. Naroon ang kanyang ina, masiglang nakikipagtawaran sa tindera ng gulay. Naroon din ang kanyang batang sarili na walang kamalay-malay sa mga darating na trahedya. Nais niyang yakapin ang kanyang ina. Nais niyang sabihin kung gaano niya ito kamahal. Ngunit naalala niya ang babala sa papel. Ang bawat pagbabalik sa nakaraan ay may kapalit. Hindi niya alam kung ano ang magiging bunga ng kanyang gagawin. Habang nag-iisip siya ay napansin niyang walang sinumang tila nakakakilala sa kanya. Parang isa lamang siyang ordinaryong tao sa paningin ng lahat. Lumapit siya sa isang matandang nagtitinda ng prutas. "Tay, anong taon na po ngayon?" Ngumiti ang matanda. 17 taon na ang nakalipas mula ngayon. Biglang kinabahan si Daniel. Ibig sabihin, tunay siyang nakabalik sa nakaraan. Hindi ito ilusyon. Naglakad siya ng palihim kasunod ng kanyang mag-ina. Masaya silang umuwi sa kanilang maliit na bahay. Napuno ng alaala ang kanyang isip. Naalala niya ang bawat sulok ng tahanan. Ang lumang mesa, ang sirang upuan, ang maliit na kalan, at ang amoy ng nilulutong pagkain ng kanyang ina. Maya-maya ay nakita niyang dumating ang kanyang ama mula sa trabaho. Pagod na pagod ito. Ngunit nang makita ang kanyang mag-ina ay agad itong ngumiti. Napaluha si Daniel. Hindi niya namalayang napakaraming masasayang alaala ang unti-unti niyang nalimutan dahil sa sakit ng pagkawala. Bigla niyang naalala ang araw na nagsimulang magkasakit ang kanyang ina. 3 buwan mula sa araw na ito. Kung maaagapan niya iyon, baka mabago ang lahat. Kinagabihan ay nagpasya siyang sundan ang kanilang pamilya. Habang natutulog ang lahat ay maingat siyang kumatok sa kanilang pintuan. Ang kanyang ama ang nagbukas. "Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo?" Nag-isip si Daniel. Hindi niya maaaring sabihin ang katotohanan. "Dumaan lang po ako upang magbigay ng babala." Napakunot noo ang kanyang ama. "Anong babala?" "Huwag ninyong pabayaan ang kalusugan ng inyong asawa. Kapag sumapit ang 3 buwan mula ngayon, dalhin ninyo agad siya sa malaking ospital." Natahimik ang kanyang ama. "Paano mo nalaman?" "Huwag na po ninyong itanong. Maniwala lamang kayo." Isang malamig na hangin ang biglang dumaan. "Kapag sumapit ang 3 buwan mula ngayon, dalhin ninyo agad siya sa malaking ospital." Natahimik ang kanyang ama. "Paano mo nalaman?" "Huwag na po ninyong itanong. Maniwala lamang kayo." Isang malamig na hangin ang biglang dumaan. Kasabay noon ay naramdaman ni Daniel ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Napahawak siya rito. Parang may unti-unting kumukuha ng kanyang lakas. Nagsimulang mangitim ang kanyang paningin. Sa isang iglap ay muli siyang napunta sa lihim na silid ng lumang bahay. Nakahandusay siya sa sahig. Hingal na hingal. Napansin niyang may pagbabago sa orasan. May isa sa 12 gintong simbolo nito ang naging kulay abo. Kasabay noon ay napansin niyang may isang puting hibla ng buhok sa kanyang ulo. Bagaman bata pa siya, tila may isang bahagi ng kanyang buhay na biglang tumanda. Naalala niya ang babala. Ang bawat pagbabalik sa nakaraan ay may kapalit. Unti-unti niyang naunawaan ang kahulugan nito. Hindi salapi ang hinihingi ng mahiwagang orasan. Hindi rin kayamanan.
kundi mismong bahagi ng kanyang sariling buhay. Sa kabila nito ay napangiti siya. Kung maililigtas naman niya ang kanyang ina, handa siyang bayaran ang anumang kapalit. Ngunit hindi pa niya alam na ang bawat pagbabagong gagawin niya sa nakaraan ay magbubukas ng mas malalim na lihim. Isang lihim na maaaring tuluyang magbago, hindi lamang ang kanyang kapalaran, kundi ang kapalaran ng buong baryo. 3 araw na ang lumipas mula nang unang gamitin ni Daniel ang mahiwagang orasan. Bagaman nakabalik na siya sa kasalukuyan, hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang mukha ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muli niyang nakita ang matamis nitong ngiti. Ngunit kasabay ng saya ay ang mabigat na katotohanang may kapalit ang bawat paglalakbay sa nakaraan. Tuwing sisilip siya sa salamin, napapansin niyang nadaragdagan ang mapuputing hibla ng kanyang buhok. Madali rin siyang mapagod kahit sa magagaan na gawain. Para bang may unti-unting kumakain sa kanyang lakas. Isang gabi, bumalik siya sa lihim na silid. Tahimik niyang minasdan ang lumang orasan. Napansin niyang hindi lamang ang isang simbolo ang nagbago. May maliliit na bitak na rin ang kahoy nito, na para bang kasabay ng kanyang buhay ay unti-unti ring napapagod ang mahiwagang bagay. Habang nakatitig siya rito ay may nahulog na isang lumang aklat mula sa estante. Binuksan niya iyon. Ang mga pahina ay kulay dilaw na dahil sa katandaan. Isa lamang ang malinaw na mababasa. Ang nagmamay-ari ng orasan ay maaaring baguhin ang nakaraan, ngunit ang bawat pagbabagong ginawa ay lilikha ng panibagong kasalukuyan. Hindi lahat ng mabuting hangarin ay magbubunga ng mabuting wakas. Napatigil si Daniel. Hindi niya agad naunawaan ang ibig sabihin nito. Nagpasya siyang paandarin muli ang orasan. Unti-unti niyang iniikot ang susian. Muling lumakas ang hangin. Nagdilim ang paligid. Nang muling dumilat ang kanyang mga mata, bumalik siya sa parehong araw na binigyan niya ng babala ang kanyang ama. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya lumapit. Tahimik lamang siyang nagmasid. Nakita niyang seryosong nakikipag-usap ang kanyang ama sa isang manggagamot sa kalapit na bayan. Makailang ulit itong bumalik upang kumonsulta. Hindi na nito hinintay pang lumala ang kalagayan ng kanyang ina. Nang sumapit ang 3 buwan, agad itong isinugod sa malaking ospital. Napangiti si Daniel. Unti-unti nang nagbabago ang nakaraan. Ngunit ilang araw pa ang lumipas ay may nangyaring hindi niya inaasahan. Habang pauwi ang kanyang ama mula sa ospital, ay nasalubong ito ng rumaragasang kariton na nawalan ng kontrol sa matarik na daan. Hindi na ito nakaiwas. Sa isang iglap ay nawalan ng buhay ang kanyang ama. Parang gumuho ang mundo ni Daniel. Hindi niya napigilan ang mapaluha. Nailigtas nga ang kanyang ina, ngunit ang kanyang ama naman ang nawala. Napaluhod siya sa gitna ng daan. Doon niya unang naunawaan ang tunay na kapangyarihan ng tadhana. Kapag may iniligtas, may pagkakataong may ibang mawawala. Biglang nagsimulang umikot ang mga kamay ng orasan. Muli siyang bumalik sa kasalukuyan. Ngunit ibang-iba na ang mundong kanyang nadatnan. Ang kanilang lumang bahay ay naging mas maganda. Marami silang ari-arian. May malaking tindahan sa gitna ng baryo na nakapangalan sa kanyang ina. Ngunit wala kahit isang larawan ng kanyang ama sa buong bahay. Para bang hindi ito naging bahagi ng kanilang buhay. Nanginginig ang mga kamay ni Daniel. Hindi niya alam kung natuwa ba siya o nalungkot. Nabago nga niya ang kasaysayan. Ngunit may masakit na kapalit ang bawat pagbabago. Habang sinusubukan ni Daniel na unawain ang bago niyang kasalukuyan, ay may kumatok sa kanilang pintuan.
Isang matandang babae ang nakatayo roon. Nang makita siya ni Daniel, ay agad siyang napaluha. Ang kanyang ina. Buhay ito. Masigla, malusog. Ngunit ang mga matang dati puno ng pagmamahal ay tila walang anumang pagkilala sa kanya. Magandang umaga, magalang nitong bati. Ako po ba ang hinahanap ninyo? Tanong ni Daniel habang nanginginig ang boses. Ngumiti ang babae. Pasensya ka na, iho. Sabi ng mga kapitbahay ay isa kang mahusay na karpintero. Ipagagawa ko sana ang lumang kabinet ko. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Daniel. Hindi siya nakilala ng sariling ina. Sa bagong kasaysayan, hindi pala siya lumaki sa piling nito. Nang mamatay ang kanyang ama, napilitan pala ang kanyang ina na ipamigay siya sa isang malayong kamag-anak upang maitaguyod ang sarili. Lumaki siyang malayo sa tunay niyang pamilya. Napaupo siya habang pinipigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ito ba ang kapalit ng kanyang ginawa? Nabuhay nga ang kanyang ina, ngunit nawala naman ang kanilang pagsasama. Mula sa bintana ay nasilayan niya ang lumang tore ng orasan sa gitna ng baryo. Biglang may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Ikaw ang bagong tagapag-ingat ng orasan, mahina nitong sabi. Nagulat si Daniel. Paano ninyo nalaman? Dahil dati, ako rin ang nagmay-ari niyan. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Marami na akong sinubukang baguhin noon. Pagpapatuloy ng matanda. Inisip kong kaya kong ituwid ang lahat ng pagkakamali. Ngunit habang dumarami ang aking binabago, lalo lamang nagiging magulo ang aking buhay. Tahimik na nakinig si Daniel. Huwag mong kalilimutang may mga pangyayaring dapat tanggapin at hindi baguhin. Ang oras ay hindi kaaway. Minsan, ito ang nagtuturo sa atin kung paano magmahal, magpatawad, at magpatuloy. Matapos sabihin iyon, ay dahan-dahang naglakad palayo ang matanda. Ngunit nang linggunin muli ni Daniel ang kalsada, ay wala na itong bakas. Para bang naglaho ito sa hangin. Naiwan siyang nakatingin sa mahiwagang orasan. Alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang kanyang paglalakbay. Sa kanyang puso ay sumisibol ang isang mabigat na tanong. Kung bibigyan siya ng pagkakataong ibalik muli ang lahat sa dati, pipiliin ba niyang mawala ang kanyang ina upang maibalik ang kanyang ama at ang dati nilang pamilya? Ang sagot sa tanong na iyon ang magtatakda sa susunod na yugto ng kanyang kapalaran. Hindi mapakali si Daniel matapos ang pagkawala ng matandang lalaki. Paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan nito. Huwag mong kalilimutang may mga pangyayaring dapat tanggapin at hindi baguhin. Kinabukasan ay bumalik siya sa lumang bahay ng kanyang lolo. Dali-dali siyang umakyat sa lihim na silid. Tahimik na nakapatong sa mesa ang mahiwagang orasan. Ngunit may napansin siyang kakaiba. May isang lumang kahon na wala roon noong una siyang pumasok. Binuksan niya ito. Sa loob ay may makapal na tala-arawan. Nakasulat sa unang pahina ang pangalan ng kanyang lolo. Nagsimula siyang magbasa. Kung nababasa mo ito, ikaw na ang bagong tagapag-ingat ng orasan ng panahon. Ako ang ikatlong nagmay-ari nito. Marami akong sinubukang baguhin upang iligtas ang mga taong mahal ko. Ngunit sa bawat pagbabago ay may panibagong trahedyang sumusunod. Habang binabasa niya ang mga pahina ay lalo siyang namangha. Isinulat doon na ang orasan ay hindi gawa ng tao. Ayon sa alamat, isang matandang panday ang nakatagpo ng kakaibang metal na bumagsak mula sa kalangitan. Maraming siglo na ang nakalipas. Mula rito ay ginawa ang orasan na may kapangyarihang tumawid sa agos ng panahon. Ngunit isinumpa rin ito.
Hindi maaaring baguhin ng sinuman ang nakaraan nang walang kabayaran. May isa pang lihim na nakasulat sa huling bahagi ng talaarawan. Kapag ang lahat ng 12 simbolo ng orasan ay naging kulay abo, kukunin ng oras ang natitirang buhay ng tagapag-ingat. Nanlamig ang buong katawan ni Daniel. Mabilis niyang tiningnan ang orasan. 2 na sa mga simbolo nito ang kulay abo. 2 beses pa lamang niya itong nagamit. Ibig sabihin, 10 pagkakataon na lamang ang natitira sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa man siya nakakabawi sa pagkabigla, ay biglang bumukas ang orasan ng kusa. May lumabas na isang lumang litrato. Nang tingnan niya ito, ay halos mabitawan niya sa gulat. Nasa larawan ang kanyang lolo. Katabi nito ang matandang lalaking nakausap niya sa baryo. At ang ikatlong tao sa larawan ay ang kanyang ama. Napaisip si Daniel. Kung alam ng kanyang ama ang tungkol sa mahiwagang orasan, bakit hindi nito kailanman ikinuwento iyon? Anong lihim ang itinago ng kanyang pamilya sa loob ng napakaraming taon? Habang hawak niya ang larawan ay muling nagsimulang gumalaw ang mga kamay ng orasan. Parang may nais itong ipakita. Sa pagkakataong iyon ay nagpasya siyang sundan ang lihim ng kanyang ama. Muling pinaikot ni Daniel ang susian ng mahiwagang orasan. Umihip ang malamig na hangin. Umikot ang buong silid. Pagmulat niya ay napunta siya sa isang gabi, 20 taon na ang nakalipas. Tahimik niyang sinundan ang kanyang ama. Naglakad ito hanggang sa lumang bahay ng kanyang lolo. Nagtago si Daniel sa likod ng malaking puno upang hindi siya makita. Pagpasok ng kanyang ama sa lihim na silid, ay nagulat siya sa kanyang narinig. "Ama," wika ng kanyang ama sa matandang lalaki, "huwag mo nang gamitin ang orasan. Sapat na ang mga pagbabagong nagawa natin." Lumabas ang kanyang lolo mula sa dilim. Pagod na pagod ang mukha nito. Maputi na ang halos lahat ng buhok. "Sinubukan kong iligtas ang iyong ina," malungkot nitong sagot. "Ngunit sa bawat pagkakataong ginagawa ko iyon, ay may ibang miyembro ng ating pamilya ang nawawala." Tahimik na yumuko ang kanyang ama. "Hayaan na nating ang panahon ang magpasya." Biglang may tumulo na luha sa mga mata ni Daniel. Ngayon lamang niya nalaman na ang kanyang lolo ay paulit-ulit ding nagsakripisyo upang iligtas ang kanilang pamilya. Ngunit nabigo rin ito. Maya-maya ay inilabas ng kanyang lolo ang orasan. "Makinig kang mabuti," sabi nito. "Darating ang araw na ang anak mo ang magiging susunod na tagapag-ingat." Napatigil si Daniel. Siya pala ang tinutukoy. "Kapag dumating ang panahong iyon, sabihin mo sa kanya na ang tunay na himala ay hindi ang baguhin ang nakaraan. Ang tunay na himala ay ang magkaroon ng lakas na tanggapin ito." Napayuko ang kanyang ama. "Ipinapangako ko." Sa sandaling iyon ay tumunog ang mahiwagang orasan. Unti-unting naglaho ang paligid. Bumalik si Daniel sa kasalukuyan habang umaagos ang kanyang mga luha. Ngayon ay alam na niya ang buong katotohanan. Hindi siya ang unang lumaban sa tadhana. Hindi rin siya ang unang nasaktan dahil sa kapangyarihan ng orasan. Ngunit habang hawak niya ang mahiwagang bagay, ay bigla niyang napansin ang isang bagong pagbabago. 3 na ang kulay abong simbolo. Hindi niya namalayang ang paglalakbay na iyon ay muli na namang kumuha ng bahagi ng kanyang buhay. Tahimik niyang isinara ang kanyang mga mata. 10 taon pa kaya ang natitira sa kanya? O mas kaunti pa? Isang tanong ang unti-unting bumabagabag sa kanyang isipan. Kung iisa na lamang ang natitirang pagkakataon upang baguhin ang lahat, ano ang pipiliin niya? Ang sariling buhay o ang kaligayahan ng mga taong pinakamamahal niya?
Hindi na muling hinawakan ni Daniel ang mahiwagang orasan sa loob ng ilang linggo. Araw-araw ay binabasa niya at tala-arawan ng kanyang lolo. Paulit-ulit niyang inaaral ang bawat pahina, umaasang may makikita siyang paraan upang maputol ang sumpa. Ngunit iisa lamang ang paulit-ulit na mensahe. Ang oras ay hindi maaaring dayain. Habang lumilipas ang mga araw ay lalo niyang nararamdaman ang epekto ng orasan. Madali siyang mapagod. Masakit ang kanyang mga kasukasuan. Ang dating makapal niyang buhok ay unti-unting pumuputi. Para siyang tumatanda ng mas mabilis kaysa sa isang karaniwang tao. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng lumang bahay, may isang batang babae ang lumapit. May dala itong maliit na basket ng mga bulaklak. "Ikaw po ba si Daniel?" tanong nito. "Oo." May pinabibigay po ang isang matandang lalaki. Iniabot ng bata ang isang lumang sobre bago ito umalis. Nang buksan niya ang sobre ay isang liham lamang ang laman. Kung nababasa mo ito, nangangahulugan itong malapit ka nang gumawa ng pinakamahalagang desisyon sa buhay mo. Ang orasan ay may isang lihim na hindi ko isinulat sa aking tala-arawan. Kinabahan si Daniel. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. May isang huling paglalakbay na kayang burahin ang lahat ng pagbabagong ginawa ng orasan. Ngunit ang kapalit nito ay ang pagkawala ng lahat ng alaala ng tagapag-ingat. Mabubuhay siya, ngunit hindi na niya maaalala ang mga taong ipinaglaban niya. Nanginig ang kanyang mga kamay. Kung gagawin niya iyon, maibabalik ang tunay na takbo ng panahon. Maaaring mabuhay muli ang kanyang ama sa tamang kasaysayan. Maaaring mamatay muli ang kanyang ina tulad ng unang nangyari. At higit sa lahat, mawawala sa kanya ang lahat ng alaala ng kanyang pamilya. Napaupo siya habang mahigpit na hawak ang liham. Hindi niya alam kung ano ang tamang gawin. Kinabukasan ay nagtungo siya sa puntod ng kanyang ama. Tahimik siyang lumuhod. "Kung nandito ka man, ama, gabayan mo ako." Biglang umihip ang malamig na hangin. May isang tuyong dahon ang dahan-dahang bumagsak sa kanyang harapan. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon ay nakaramdam siya ng kapayapaan. Napangiti siya. Marahil ay hindi kailangang baguhin ang lahat upang maging masaya ang isang tao. Ngunit bago pa siya makapagpasya, ay nagsimulang umilaw ang mahiwagang orasan na naiwan sa bahay. Parang may nagmamadaling tumawag sa kanya. Mabilis na bumalik si Daniel sa lihim na silid. Pagpasok niya ay nakita niyang kusang umiikot ang mga kamay ng orasan. Isa-isang nagliliwanag ang mga simbolo nito. Ngunit hindi iyon ang pinakanagulat siya. May isang lalaking nakatayo sa harap ng mesa. Suot nito ang mahabang itim na balabal. Maputi ang buhok. Ngunit ang mukha nito ay tila pamilyar. "Sino ka?" tanong ni Daniel. Ngumiti ang estranghero. "Ako ang maaaring maging ikaw." Napaatras si Daniel. Hindi siya makapaniwala. "Ako ang Daniel na paulit-ulit na gumamit ng orasan sa ibang takbo ng panahon. Hindi ako tumigil. Patuloy kong binago ang bawat pagkakamali hanggang sa tuluyan kong nawala ang lahat." Tahimik na nakinig si Daniel. Sa bawat pagbabago ay may bagong problema. Kaya muli kong binabago ang nakaraan. Hanggang sa hindi ko na mabilang kung ilang ulit akong naglakbay. Napansin ni Daniel ang mukha ng lalaki. Bagaman matanda na ito, malinaw na kahawig niya. "Nasaan ang pamilya mo?" Mahina niyang tanong. Nalungkot ang matandang Daniel. "Wala na. Ang aking ina ay nabuhay sa isang panahon ngunit namatay sa iba. Ang aking ama ay naligtas sa isang kasaysayan ngunit nawala sa kasunod. Ang mga kaibigan ko ay hindi na ako nakilala. At sa huli,
Ako na lamang ang natira. Natahimik ang buong silid. Narito ako upang pigilan kang sundan ang landas na tinahak ko. Sabi ng matandang Daniel. Hindi nilikha ang orasan upang baguhin ang kapalaran. Nilikha ito upang turuan ang tao na pahalagahan ang kasalukuyan. Unti-unting nagsimulang maglaho ang anyo ng matandang Daniel. Bago ako tuluyang mawala, tandaan mo ito. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang pagkakataong baguhin ang nakaraan, kundi ang lakas ng loob na ipagpatuloy ang buhay kahit masakit ang mga alaala. Sa huling sandali ay ngumiti ang matandang Daniel. Pagkatapos ay tuluyan itong naglaho, kasabay ng unti-unting pagtigil ng mahiwagang orasan. Naiwang mag-isa si Daniel sa gitna ng tahimik na silid. Alam niyang dumating na ang sandali ng kanyang pinakamahalagang pasya. Isang ikot na lamang ng susian ang kailangan upang tuluyang baguhin ang lahat. Ngunit maaari rin niyang sirain ang orasan at wakasan ang kapangyarihang ilang salinlahi nang nagdulot ng pagdurusa sa kanilang pamilya. Tahimik na nakatayo si Daniel sa harap ng mahiwagang orasan. Nakasalalay sa kanyang mga kamay ang kapalaran ng kanyang pamilya. Isang ikot lamang ng susian ang kailangan upang muling baguhin ang nakaraan. Ngunit naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang pagkamatay ng kanyang ama, ang pagkawala ng alaala ng kanyang ina, ang sakripisyo ng kanyang lolo, ang babala ng matandang Daniel na nagmula sa ibang panahon. Unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi na siya natatakot. Sa unang pagkakataon ay handa na siyang tanggapin ang katotohanan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang orasan. Ngunit sa halip na paikutin ang susian ay itinaas niya ito. Malalim siyang huminga. Maraming salamat, mahina niyang sambit. Tinulungan mo akong makita ang mga alaalang matagal ko nang hinahanap, ngunit sapat na iyon. Buong lakas niyang ibinagsak ang orasan sa sahig. Isang malakas na bitak ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagkawatak-watak ang salamin. Naghiwa-hiwalay ang mga bakal na bahagi nito. Kasabay noon ay nagsimulang manginig ang buong bahay. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa paligid. Parang bumabalik sa tamang daloy ang mismong panahon. Isa-isang naglaho ang mga kakaibang simbolo. Unti-unting naglaho rin ang lihim na silid. Habang nakatayo si Daniel ay nagsimulang dumaan sa kanyang harapan ang mga alaala. Nakita niyang muli ang kanyang pagkabata. Ang kanyang ama na nagtuturo sa kanya kung paano humawak ng lagari. Ang kanyang ina na masayang naghahanda ng kanilang hapunan. Ang kanyang lolo na tahimik na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Pagkatapos ay nakita niya ang lahat ng pagkakataong sinubukan nilang baguhin ang tadhana. Isa-isang naglaho ang mga larawang iyon. Kasabay nitong unti-unting gumaan ang kanyang dibdib. Hindi na siya nagdadalamhati. Hindi na siya nagsisisi. Sa wakas ay natanggap na niya ang nakaraan. Makalipas ang ilang sandali ay nagising siya sa gitna ng dating silid. Ngunit wala na ang lihim na pinto. Wala na ang mahiwagang orasan. Isa na lamang itong karaniwang lumang bahay. Napangiti si Daniel. Alam niyang tuluyan nang natapos ang sumpa. Lumipas ang maraming buwan. Nagpatuloy si Daniel sa kanyang simpleng pamumuhay bilang karpintero. Muli niyang inayos ang lumang bahay ng kanyang lolo. Ginawa niya itong maliit na aklatan at museo ng kanilang pamilya upang hindi makalimutan ang kasaysayan ng kanilang mga ninuno. Tuwing umaga ay may mga batang pumupunta roon upang makinig sa kanyang mga kwento. Hindi niya ikinukwento ang tungkol sa mahiwagang orasan. Sa halip ay sinasabi niya sa kanila na ang bawat tao ay may mga pangyayaring nais baguhin. Ngunit ang pinakamahalagang aral
ay ang matutong bumangon matapos ang bawat pagsubok. Isang hapon ay nagtungo siya sa sementeryo. Tahimik niyang nilinis ang puntod ng kanyang ama at ng kanyang ina, na sa tamang daloy ng panahon ay kapwa pumanaw sa itinakdang oras ng kanilang buhay. Naglagay siya ng sariwang bulaklak. Ngumiti siya habang nakatingin sa kalangitan. Hindi ko na kayang ibalik ang nakaraan, mahina niyang sabi. Pero dadalhin ko habang buhay ang pagmamahal na iniwan ninyo. Biglang umihip ang banayad na hangin. Dahan-dahang kumaluskos ang mga dahon ng mga puno. Para bang may tahimik na tugon mula sa mga taong matagal na niyang iniibig. Lumipas pa ang maraming taon. Naging kilala si Daniel bilang pinakamatapat at pinakamabait na karpintero sa kanilang lalawigan. Hindi dahil sa kayamanan, hindi dahil sa himala, kundi dahil natutunan niyang pahalagahan ang bawat sandaling ipinagkakaloob ng buhay. Isang araw ay may batang lalaki na nagtanong sa kanya, "Kung bibigyan po kayo ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, gagawin niyo po ba?" Ngumiti si Daniel. Sandali siyang tumingin sa lumang relong na kasabit sa dingding ng kanyang tahanan. Isa lamang itong ordinaryong orasan. Wala itong kapangyarihan. Ngunit sapat na iyon. Umiling siya. Hindi na. Bakit po? Dahil ang nakaraan ang humubog sa kung sino ako ngayon. Kung babaguhin ko iyon, maaaring mawala rin ang lahat ng mahahalagang aral na natutunan ko. Tahimik na tumango ang bata. Habang papalubog ang araw ay tumingala si Daniel sa malawak na kalangitan. Ngayon ay wala na siyang hinihiling na himala. Wala na siyang nais baguhin. Ang natitira na lamang ay pasasalamat sa bawat alaalang kanyang naranasan, masaya man o masakit. At doon niya tunay na naunawaan na ang pinakamahalagang regalo ng oras ay hindi ang kakayahang balikan ang nakaraan, kundi ang pagkakataong mamuhay ng buong puso sa kasalukuyan at harapin ang hinaharap ng may pag-asa. Wakas.